Naka-unlimited steak ka na, unlimited seafood, kasama pa lobster unlimited sashimi and sushi. May personal chef ka na, sa harap mo palulutuin. So this is the most expensive Wagyu in Japan. Worth 35,000 ito per kilo sa Pilipinas. Tingnan nyo naman gaano kalaki yan. Unlimited to guys so want to sawa. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may Green Hills Mall dahil para i-celebrate ng early itong Valentine's Day at dahil kasi nag-crave din ako ng Japanese food. So ito yung madalas puntahan namin ni Carter na Japanese restaurant pagka nagka-crave kami ng dalawa ng teppanyaki or Japanese food since malapit lang din kasi sa bahay. So ngayon, samahan nyo kami dito sa food trip namin ngayon. Tara, let's go! So, ito yung menu nila. Since dinner time tayo nagpunta, ito yung pinili natin. Yung regular lang nilang rate. Kasi pag nag-upgrade ka, ayan, for dinner, 3,000 plus. Then, pag nag-emperor ka pa, 8,000 plus. And yung mga nakikita nyong naka-highlight, yan yung mga hindi nila available for today. Dahil nga daw kasi sa supply. Bali, ito yung mga pwede natin i-avail lahat. Cute, may sticker pa ako. Tapos, lahat ng nandyan, pwede nang kainin. Then, ito yung mga premium na meat and seafood. So, let's go. Exciting. May sariling chef tayo. Ready? Okay, so first ma'am, I introduce, we have a squid tipan and sukiyaki cut, yasai itame, and beef tenderloin with mushrooms. So for your first order ma'am, sir, so you have a tenderloin beef, oyster blade steak, and a large white prawn with a miso butter glaze. Vegetable is your time. So, yung yasay itame nila. Pag gusto mo ng vegetable, sarap yan. Kasi may pagka-buttery yung lasa.
Unlimited steak. Ewan ko lang kung hindi ka pa mag-enjoy. May sariling chef ka pa. Ito naman daw yung sukiyaki cut with mushroom. Tapos na yung steak natin. So, ito yung Brazilian beef tenderloin nila. Try na natin. Nabot, oh. So, tikman muna natin. Huwag muna tayo maglagay ng any pampalasa. Lambot. Sobrang lambot. Imagine, unlimited sa kanila dito. Want to sawa. May sariling chef ka pa. Kaya excited ako sa mga ibang itatry pa natin. Kapakuha ka ang lambot eh. Sabayan natin ng, ayan, toasted garlic din. Lagyan na rin natin ng pepper. Mas umangat yung lasa niya. Pero actually, on its own, timplado na, masarap na. Sobrang lambot pa. Brazilian beef tenderloin, tandaan nyo. Kasi marami kayong choices eh. Excited ako sa iba pa. Of course, ang mahal ko. Lambot, no? Then, itong pangalawang steak naman, ito yung tinatawag nilang New Zealand ribeye. Sa ibang bansa naman galing. Kanina, Brazilian. New Zealand naman to. Mas mahaba-haba ng konti to. So, yung ganas na pinili natin, medium, kasi para sure lutong-luto. Pero, yan, malambot pa rin. Init eh. Malambot din, pero mas malambot si tenderloin. Take note nyo yun, okay? Same ng lasa. Yung difference nila is yung tenderness. Enjoyin muna namin to. Tignan nyo yung next na titikman. Oyster blade ang tawag. Pangatlong steak natin. Oyster blade steak. Pangatlong steak na titikman natin. Pili tayo ng mas maganda-ganda. Let's go! Okay, so pangalawang gusto ko to sa steak na na-try natin. Number 1 siguro itong Brazilian beef tenderloin kasi sobrang lambot niya. Yun nga lang, hindi siya fatty. Ang mas fatty, itong si New Zealand ribeye, mas fatty siya. Malambot na rin pero may pagka-chewy siya. Tapos, ito namang si oyster blade steak, siya yung sumusunod dito sa tenderloin. So, ito, malambot siya, fatty, buttery. Ang pinakamalambot is si Brazilian beef tenderloin. Sumunod, siguro naglalaban sila dalawa pero gusto ko to kasi fatty siya. Okay, so enjoy na namin to ulit. Ano yan, chef? Split the pot. Squid tepan. Yung beef tetaki nila, hilaw yan. So, si Carter lang ang magta-try niya. Bawal tayo. Fairness ah. Sarap, bro. Savory kasi, siya, savory. Savory. Kasi, Savory. may timpla din naman. Parang hindi rin siya nga raw eh, no? Raw ba yung pakiramdam niya, yung lasa? Medyo chewy. Ah, Tapos medyo okay. spicy. Siguro isang side lang yung medyo inano nila. Quick ano. Medyo luto rin konti. Yung isang side. Date night. Early Valentine's Day. Okay. Okay, so for our white seafood po is large white shrimps. So we're the sauce is miso butter. And then we have a lobster tail. Wow. Our sauce for the lobster tail is beurre blanc sauce with asparagus and lime.
So, ang itatry na natin, tapos na tayo sa steak kanina, nasa seafood naman tayo ngayon, unahin natin yung prawn. On. Nabalatan na, which is good. Let's go. Yung lasa niya, pasok na pasok sa lasa na gusto ko. Kasi sa lahat ng cuisine, Japanese talaga yung pinaka-favorite ko. Yung mga ganitong lasa. Kasi di ba may mga distinct taste or may distinct, alam mo agad eh. Pag Japanese food eh, may sarili silang timpla na basta alam mo agad. Pasok sa panlasa ko. Gustong gusto ko yan. So, ganun yung mga nakukuha kong panlasa or timpla nila dito. Galing ni Chef. Type ko yung mga timpla niya. Siyempre, pinag-aralan nila yun. Move on tayo dito sa isa pang excited ako. Ito yung lobster nila, guys. Lobster tail. Pag pinaluto nyo sa kanila to, ganito nila isi-serve sa inyo. Naka-slice na. So, itong titikman natin, disclaimer lang hindi ko pinaslice isa. Para lang mapakita ko sa inyo. So, ito, kukunin ko na yung hindi natin pinaslice. Again, disclaimer, hindi natin pinaslice, pero pag nagsuserve talaga sila sa mga customers dito, ini-slice nila. So, yan, may kasama pang asparagus. On the side muna natin to kasi lagyan na tayo ng lemon, Lagyan na natin ng lemon. Yan. Yun, tanggalin natin. Maganda kasi tignan pag hindi mo papaslice kasi para makita nyo kung gaano kalaki yung in-order nyo. Tingnan nyo naman gaano kalaki yan. Unlimited to guys So, 1 to sawa. Na natin patagalin pa. I-try na natin. Yun yung juice niya Mamaya higupin natin to. Yan yung juice Let's go. Bago tumulo. Oh, wow. Wow. Ito, sulit. Ulit-ulitin mo to. Itong lobster nila. Sarap. Siguro nagkaroon siya ng zesty na lasa. Kasi nga naglagay tayo ng lemon Sarap. May asin. Kasi manamis-namis na yung lobster Siyempre, buttery pa siya kasi niluluto sa butter Sarap. So, ayan. Bago natin enjoyin, sayang yung sauce. Buttery, grabe. May asim konti dahil dun sa lemon. Huwag nyo kalimutan to. Lobster tail. Panalo to. Kahit wag na yung prawns Malaki rin yung mga prawns nila. Huwag nyo kalimutan. Lobster. Enjoy na namin to. Kawawa na yung kasama ko. Gutom na. So, ito yung tawagin nila. Aburi Salmon Tamari Bomb. So, ito naman yung spicy tuna nila. Then, ito yung tawagin nila. Shake Chizu. Since ito spicy tuna nila raw, si Carter kakain yun. Ma'am, so this is the most expensive Wagyu in Japan and we call this Matsusaka beef at nanalo ito sa Wagyu Olympics. Worth 35,000 ito per kilo sa Pilipinas. So, ito yung Matsusaka. Yan yung nanalo sa Wagyu Olympics. 160 grams daw to. So, nasa 6,000 plus kung 40 pesos siya per gram. Wow. Let's go. Try natin. So, bukod sa nag-unlimited tayo, nag-order tayo a la carte para matry natin tong nanalo sa Olympics. So, yan na yung 6,000 plus na Wagyu. Matsusaka beef na nanalo sa Wagyu Olympics. Oh. Dapat malambot to at masarap. Kasi para sa 160 grams, 6,000 plus siya. 40 pesos per gram. Oh. Yung init sa loob yan, chef. Or yung sa doneness yan. Init sa loob. Yung init sa loob. Doneness din. I'm presenting Matsusaka beef. So with the seasonal mushroom, shimeji, and then asparagus, citrus koshu, steak powder, lava salt, and maldon salt. Enjoy your Wagyu food. Okay, so try na natin tong Wagyu or Matsusaka beef na nanalo sa Olympics. Grabe. Meron din palang Wagyu Olympics. So, andito, 35 pesos, 40 pesos per gram. So, ganun yun. So, itong na-order natin, 160 gram. Lumalabas, 40 per gram siya, 6,400 pesos. Para dito, sa Wagyu, na nanalo sa Wagyu Olympics. Try na natin. Without seasoning muna. So, ito, may dalawang klaseng salt sila. So, ito, yan yung normal na nilalagay nila. Steak powder yan. So, ito, may additional 2 salt, lava salt, maldon salt. Ayan, yung Wagyu nila. Legit, Wagyu. Dapat na lang. Dapat talagang legit. Presyo mahal So, yan, tikman natin. Award-winning na Wagyu. Tikman natin.
Let's go. Kahit hindi mo panguyain, kagatin mo lang. Siguro kahit mag-well done ka dito, sobrang lambot. Grabe. Ang lala nung pagkalambot niya. Literal. Ito yung legit 1,000,000% na melts in your mouth talaga. So, para sa iba na nagtataka kung bakit sobrang mahal ng Wagyu, iba kasi yung marbling niya. Makikita nyo naman kahit kanina eh, di ba? Habang kinukunan natin, kakaiba talaga yung marbling. Makikita nyo rin sa picture, legit, di ba? Hindi mo makikita sa ibang steak yan, kahit mapa tenderloin, rib eye, hindi mo makikita yan. Sa Wagyu lang talaga. So, ganyan yung presyo niya. Okay, so kanina, kinain natin ng plain lang yung Wagyu. Ngayon, try naman natin siya dito sa lava salt. Konti lang. May lava salt pala, no? Try natin yung isa. Para alam natin yung, itong Maldon salt naman try natin. Para alam natin yung difference. So, kasi ang Wagyu, pag tinikman mo siya, fatty kasi siya eh. Sobrang juicy niya. Hindi yung pakiramdam eh, para kang may hilo agad. Dahil nga sa sobrang rich niya. Pag nilagyan mo siya ng salt, actually hindi ko mapansin yung difference nilang dalawa. Pag nagdagdagan mo ng lasa, mag-level up yung lasa niya. Kasi nga, kung Wagyu lang, yun nga, parang feel mo eh, makain ka lang ng taba. So, kung Wagyu lang, okay pa rin, kahit walang salt. Dahil sa sobrang lambot niya, literal. Diba? So yun, enjoy na namin to. Kita-kits mamaya. So, good news guys, itong in-order nating a la carte na Wagyu nila na nanalo sa Wagyu Olympics, makakasama na dito pag nag-upgrade kayo ng Emperor, which is 8,888 plus. So, ayan siya, nandito siya, Matsusaka, Choice Cut. Starting Feb 14, kasi ito yung original menu nila. Wala pa siya dito sa Emperor. Ayan, wala pa siya. Pero starting Feb 14, makikita nyo na siya dito sa menu nila. Yan yung bago. Which is yan, yung melts in your mouth at nanalo sa Wagyu Olympics. So imagine niyo guys, makadalawang order ka lang nito. Sulit na agad yung 8,000 na binayad nyo. Diba? Mapa lunch, dinner, or holiday. Diba? Same price, all day. So, dessert na tayo kasi busog na tayo sa kaka-steak natin. Nakailang steak tayo, nakailang seafood tayo, nakailang sushi, sashimi tayo. Ngayon, dessert naman. Kasama to sa unlimited. One serving lang yung dessert, pero kasama siya sa unlimited. So, ang tawag nila dito, banana flambe with tempura flakes, nag-drizzle ng chocolate with banana and vanilla ice cream, and etong fried seaweed on top. Let's go. Cut na tayo muna ng banana. Sige, kuluhin na natin. Let's go. Parang banana split. Parang banana split na may texture ng... Kasi may mga crunchy-crunchy eh. Yun, may chocolate to. Sama natin tong seaweed. With, of course, sama tayo ng vanilla ice cream. Very unique din. Okay? Parang hindi lang puro meat yung kakainin mo. Protein. That's it. Saka actually, ang binabayaran mo dito, may sarili chef ka na. Sa harap mo palulutuin, di ba? May pa-show pa. May pa-apoy pa si chef, di ba? Tsaka hindi basta-basang nagluluto lang. Pinag-aralan talaga nila yan. So, enjoyin ko na to. So guys, dito na magtatapos ang ating food trip or date for the Valentines. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to like and comment na rin sa mga gusto nyo pang i-recommend na matry namin. Basta kaya, pupuntahan namin yan, tatry namin yan. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Ito yung ito yung Matsusaka beef nila. And so ito yung At, hindi. Ano pa?